Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat na dinawit si Marcoleta Villanueva at Jinggoy kulong na nahuli sa Bulacan, arestuhin na sa Senado. So yan yung panonorin natin yan, man. Bibigyan natin doon ng reaction and then kayo na lang din bahalang humusga. So bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Agad ang pamagat ng video ito, dinawit si Marcoleta Villanueva at Jinggoy kulong na nahuli sa Bulacan, arestuhin na sa Senado. So I know for sure, alam nyo na or naririnig nyo na itong issues about ngayon kay Jinggoy at kay Villanueva, no? So, tingnan natin kung may mapapanagot pa talaga sa ano nito para. So, Boss Balita TV, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Mag-interpret commitment po para kay Senator. We know sino yung mga sinasabi mong kumukuha or may commitment sa mga senador. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang project Bulacan. Kanyang SOP dito ay 30%. Tama po si Senator Lacson. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, SOP 30%. So yung SOP naman naririnig ko na rin yan dito sa lugar namin. Kayo, ewan ko lang kung naririnig nyo yan na yung word na SOP, ano, na parang para makakuha ng SOP yung isang politician, isang gagawin niya, parang siguro gigipitin niya yung mga negosyante or whatsoever, or you know, may kanya-kanyang way kasi yan eh. 'Di ba? So, dyan isa yan sa pinagkukunan ng pera ng mga politiko. Kaya, yun, parang hindi na tayo magugulat na sobrang liit lang ng sahod ng mga politician pero tumatakbo pa rin sila at sobrang laking pera yung inilalabas. Isipin nyo, naglalabas ng 1,000, 2,000 kada tao sa eleksyon. Can you imagine that? So saan nila kinuha yan? Alangan namang kinuha lang nila yan sa ano? Sa bulsa nila or sa sweldo nila. Diba? Siyempre may mga luho pa yung mga yan. May gagastusin pa yung mga yan. Pwera na lang kung meron silang mga businessman. Though yun nga, hindi ko rin naman nila lahat. Pero mostly siguro, ganun. Senador Jinggoy at Senador Joel Villanueva kulong na, aarestuhin na sa Senado, dinawit si Marcoleta. Ayon sa nakalap nating impormasyon, nahuli sa Bulacan ang sabwatan ng dalawang senador. Binulgar ni Engineer Bryce ang flood control kickback. 355 million daw ang napupunta kay Senator Jinggoy at 600 million naman kay Joel Villanueva. Grabe si Senador Jinggoy at Senador Joel Villanueva kulong na. 655 million? Grabe yun, if ever totoo yun. Diba? Parang if ever totoo talaga yun, ibang klase, pang famas yung actingan ni Villanueva dun. Diba? If ever totoo lang ha, ginagamit niya pa yung Diyos. Pinalaki ako ng magulang ko na may takot sa langit at impyerno. E paano kung napatunayan na totoo? Yung pangungurakot na yun nga, yung kickback, 655 million. So aware ka na kung saan ka pupunta, ganun. Diba? Arestuhin na sa Senado, dinawit si Marcoleta. Tara panoorin natin. Meeting resumed. So the previous question of Engineer Hernandez is an assurance of safety, security. The committee commits to your safety and the safety of your family. We will coordinate with the Senate Blue Ribbon Committee to ensure that you may remain with the House. So within the day, we will speak with our Senate counterparts to make sure that you will remain with the House. For as long as needed. Thank you, Your Honor. So parang gusto niya mag-remain na lang siya sa House kasi yung mga kinakanta niya nandun sa Senate. Marunong din. Congressman Adyong is recognized. Thank you, Mr. Chair. I'd just like to take off from the line of questioning of Congressman Garbin. Engineer Bryce, binigyan ka namin ng oras. You requested for a few minutes para to confirm with your lawyers. Are you ready now to answer the question? Sabi mo kanina may mga involved na mga senador. Tama po ba? Yes po, Your Honor. So, kanina sinabi mo na mga involved na senador. Ibig sabihin, kasi the line of questioning kanina is that you were receiving
a certain amount from Sally Santos. Tama po ba? Yes, Your Honor. At binibigay niya ito sa iyo sa inyong opisina. Tama po ba? Yes, Your Honor. In fact, there's one incident that was mentioned by Sally Santos in the Senate na 245 million yung isang natatandaan niya na ibigay niya sa'yo. Tama po ba? Yes, Your Honor. Itong 245, just a portion of that, because according to you, from 2022 up to 2025, your estimate is that it's over 1 billion na yung natanggap mo. Tama po ba? Yes, Your Honor, approximately. Okay, sige. So binibigay mo to kay Engineer Alcantara. Tama po? Hindi ko po binibigay, kinukuha niyo po sa Kinukuha, opisina. sorry. Kinukuha ni Alcantara. Nakabox nga po, sabi niyo nga po, di ba? Yes, Your Honor. Okay, pag sinabi mong may involved, ibig sabihin logic would dictate and you don't need to be a rocket scientist para to assume that yung binibigay ay may hati-hati. Tama po ba? May breakdown. Tama. Yes po, Your Honor. Sinasabi niya po, Well, ewan ko lang ha kung dati pa naman is nagigets nyo na or meron na kayong hint na ganito nga yung kalakaran ng some part of corruption dito sa bansa natin. Pero yun nga, parang meron akong dito. Siguro dahil sa mga natin, kakapanood natin ng movies na parang yun nga, baka ito yung way. And then yun parang tumatama na ngayon na parang party-partihan na lang. Or yun nga, siguro yung isang bagong politician kapag nakaupo na siya sa pwesto, magugulat na lang siya na ito pala yung mga kalakaran, ito pala si A, si B, si D is nagbibigay sila ng sa atin, kickback, something like that. So kailangan pala natin silang i-facilitate ganyan. So yeah, so sad. kinukuha na yung commitment. Commitment na ano ibig sabihin commitment? Yung kaninong hatian yon? Kung ako po mag-interpret, commitment po para kay Senator. Okay, may we know sino yung mga sinasabi mong mga kumukuha or may commitment sa mga senador? Kasi you mentioned this earlier before we grant you the request of having a recess suspended. May we know who are these sinasabi mong may mga involved na mga senador? Okay lang po bang basahin ko, Your Honor, kung ano lang po yung naisulat ko? Pero pinapangako ko naman po sa inyo na ang full details ito ay ibibigay ko po sa written statement namin ng mga abogado ko. Mr. Chair, our guest is requesting that he be allowed to read. Ito ba yung salaysay mo na pinirmahan mo? Tama po ba? Ito ba yung tinatanong sa'yo kanina ni Congressman Garbin? Yes po, sinulat po at pinirmahan ko rin po. Okay. Mr. Chair, may we request that he be allowed to read his salaysay? Engineer Hernandez, please proceed. Thank you. Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Ako po ay na-contempt kahapon. Grabe yung assistant Tapos nagpapaubos ng milyon-milyon. Like, grabe yun. Habang ako po ay nakadetain, kapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson, ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Yung mga ganito ba, itong mga taong to kapag nasa kulungan na sila, for example, kinontempt sila, nasa kulungan na sila, never na ba silang malalapitan ng tao para kumbinsihin, kausapin, or whatsoever? Kasi yun nga, sometimes naman daw hindi lang sa issue na to or case nito ni Bryce, 'di ba? Pero mostly kasi, 'di ba, na parang bakit nakulong lang ng nagbabago na yung isip, something like that ba? 'Di ba? Tapos yung iba naman nakulong na, wala, sobrang tamiyeme pa rin. So I think dapat never silang palapitan or I don't know kung nalalapitan nga ba talaga sila ng ibang tao para kausapin, para yung iba kasi pwedeng takutin. Di natin alam yun. Diba? Kaya nga, sometimes, itong mga ganito na yung mga resource person or yung mga na-contempt na, parang minsan parang ang hirap nilang paniwalaan. Kasi every time na, pabago-bago sila ng ng mga statement nila. Like for example, ito, diba sinabi niya, dinawit niya dito si Chingoy, sila Villanueva or whatsoever. May possibility kasi to na mabago na naman to, 'di ba? Baka next week sasabihin na naman ito. May kasi sa akin na pinapaamin, 'di ba, na idamay ko daw si sino 'yon? Idamay ko daw si Jinggoy, si Villanueva, something like that ba. So bagong issue na naman. So sobrang hirap na kung ano yung paniniwalaan natin. 'Di ba? Gaya nung dati yung kay Senator Risa Hontiveros na meron siyang witness
na sobrang positibo siya, naabot nga doon kay Kibuloy ba yun? Di ba? Tapos after that, mga ilang months ata, biglang nagbago na naman yung statement niya. Sinabi niya naman, si Risa Hontiveros kasi inutusan kami, ito daw yung sabihin ko. So sobrang nakakalito na. Taong bayan, nakakalito yung mga ganitong statement. Kaya nga every time na may nakikita ako mga statement na ganito, wala, hindi ko muna pinaniniwalaan kasi wala pwedeng magbago 'Di ba? Pwedeng nagtulak na naman sa kanya para sabihin niya yan. 'Di ba? Baka magugulat na lang tayo, sasabihin na naman yan. Nilapitan kasi ako ni ganito, ni ganyan para sabihin ko, idawit ko si Estrada, si Villanueva, something like that ba? Though, yun nga, hindi natin alam kung totoo talaga yung sinasabi niya or hindi. Pero parang, nakakaganon ba? Kumbaga parang, napanood na natin to. Di ba? Ay, nako. Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan. Flood control mitigating structure with pumping station and floodgate sa Malolos, Bulacan. Hindi ko na po babasahin lahat to. Isasama ko po to sa aking written statement. No, mahalaga pong basahin yung buong listahan ng mga proyekto. These are the line items that everyone has been talking about, so I think the nation deserves to know which particular line items that are in the GAA that are being implemented Okay, for this okay. particular personality. Mr. Chair, may I also request that you be directed to Yeah, tama naman. Need natin talagang malaman taong bayan yan kasi unfair naman, di ba? Siyempre, pera ng taong bayan din yung involved dyan, paro. Di ba? Kaya nga dati, yun nga, nung sinimulan ng ikanta ng mga diskaya, di ba? Yung mga congressman, di ba, na sila Arjo Atayde, sila Romualdez, sila Zaldico, something like that. Nung sinimulan ng ikanta, biglang kinat ni Senator Jinggoy Estrada na, pwede bang ano na lang, itigil na lang yan, or kunin na lang natin yung kopya, tayo na lang yung manunod, something like that. So parang, kahit ako nagulat ako dun, pero like sabi ko, bakit ganun? Bakit kinat yun? Di naman kakain ng 12 hours yun Di ba? Di naman kakain ng 1 day yun Di ba? Tapos biglang ikakat na kukunin na lang para hindi basahin na yun nga yung pinakagustong marinig ng taong bayan Di ba? Tapos malaman-laman natin after ilang hearings, eto na, kasali na pala siya. Di ba? Though allegedly pa lang, pero nadawit yung pangalan niya. Tapos yun, coincidence lang na parang nag-react siya doon na wag nang ipabasa kasi baka mahaba yung oras na kakainin. Tapos ngayon biglang involved siya. Alam niyo yung ganyan par. Kaya dapat talaga sa mga to, total, nandiyan naman sila sa Senado, sa House of Representatives. And then pwede naman silang pag live stream or mag-live. Edi, transparent na lang sila. 'Di ba? Para hindi rin unfair sa taong bayan. 'Di ba? Pinagkakaitan nyo pa yung taong bayan Tapos, ganyan pa. Salaysay. Yes. Not to select portion of his salaysay. para Yes, po he will. I think he will be required to read the entire, but we need a specific line item in the General Appropriations Act to be able to tie these particular projects to political personalities, not just DPWH engineers, not just contractors. Please proceed. Mr. Chair, may I also ask that the amounts also be read? Yes, I think Tama, it's important tama. that the public will also know the Yes, if amount. it is available, Engineer Hernandez, please mention the amount as well. Mr. Chair, saglit na interjection lang. After the statement of Sir Bryce, may we have the copy of his statement para po makapagtanong din yung mga members based on his ongoing statement. If that is practicable, Deputy Speaker, we will ask him to do it, but it is a handwritten statement. So I think we have to listen to his entire salaysay first. Please proceed with the line items, please.
Let me repeat it, Your Honor. First, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate. Phase 3, Barangay Mercado, Hagon. Grabe, 60 million. Ala, naputol yung ano natin par. Anak nang napuno yung phone natin. Bad trip. Napuno yung ano natin. Napuno yung storage natin. Pasensya na. Ano ba? Tutuloy na lang natin to. Gagawa na lang natin to ng part 2. Hirap ah. Naputol yung ano eh. Naputol yung ano natin. So, gagawa na lang natin siya ng part 2 par. Na full yung storage natin. Pasensya na, ano. So, I think hanggang dito na lang muna. So, kita nyo naman yun. Kayo na masasabi nyo doon. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section, ano. So, kita nyo naman si Bryce Hernandez. Na parang nag-witness siya. So, tingnan natin doon. Hindi naman natin sinasabi talaga na totoo na agad yung mga pinagsasasabi niya. Pero yun lang, parang ewan ko lang din. Kaya na lang din bahalang mag-isip. 'Di ba? Na parang yun nga, biglang nag-react si Senator Jinggoy dun sa listahan na habang binabasa, kinakat niya. Tapos ngayon na-involve siya. So kaya na lang din bahalang umusga doon. And then yun nga, may mga nakikita kasi tayong interview na parang sinasabi doon ni Senator Jinggoy Estrada na parang ano yung sinabi niya doon, baka daw ginantihan lang siya kasi sinet in contempt, something like that. Pero for me naman par, 'di ba? Hindi naman porket sinet in contempt mo ginantihan na lang, yun na yung reason talaga, ano. Possible pa din naman na since sinet in contempt mo nga siya, parang ang labas doon nagbabagsakan na kayo, 'di ba? Na parang ano na yung next move mo. Parang lang to ha, 'di ba? Mga possibilities lang to. Na parang ang system niyan parang nagiging full guy na siya, parang ganyan ba, 'di ba? So pwede pa rin talagang isipin ng taong bayan na sinet in contempt mo siya para iligtas mo yung sarili mo, 'di ba? And then meron ka nang nakahanda na rebuttals kung sakaling mag-react siya or maganyan na parang halimbawa ngayon since sinet in contempt mo siya, syempre ang gagawin ng tao na yun, aatakihin ka na nun kasi parang naka-feel siya na nilaglag mo siya. If ever lang to totoo na talaga sila, magkasosyo, something like that. 'Di ba? So naka-feel na siya na parang nilaglag na ako ha. So I think oras na rin para magsalita na rin ako. 'Di ba? Tapos yun nga, after that, meron ka ng rebuttal agad. Nasasabihin mo na siguro kaya niya ginawa yan kasi pinakulong ko siya. So parang nagiging mo na yon, pre-med mo na yon. 'Di ba? Or nakahanda na yung rebuttal mo. So for me, if ever totoo talaga kayo na magkasosyo, doon may possibilities talaga na ginawa mo yun para iligtas yung sarili mo. 'Di ba? About naman doon sa sa lie detector test, yun nga. For me naman talaga, dati pa, kahit nung Tulfo era pa, di talaga ako believe dyan sa lie detector test par. Kasi kahit ako sobrang, tarantado natin, 'di ba, na kinakabahan talaga tayo, especially halimbawa hindi mo naman talaga ginawa, 'di ba? Pero since kakabahan ka, bigla kang magpa-positive sa lie detector test. So hindi talaga siya ganoon ka-accurate. Natawa din ako yung may isang vlogger na sinabi niya na ito si Jinggoy, hindi na daw tatablan ng lie detector test yan kasi sobrang sanay na daw. Sabi ko din, pwede. 'Di ba? Pwedeng na master niya na yung lie detector test na hindi na siya ma-detect. Kasi pwedeng halimbawa ikaw politician ka. Sanay ka na sa pangungurakot mo. So hindi ka nakakabahan diyan. Like okay, total gawain mo naman, something like that. So hindi ka nakakabahan. So for me, yung lie detector test na yan, malabo yan. Di yan hindi ko nire-recommend yan, 'di ba? Na parang gagamitin mo yan para malinis yung pangalan mo. It's no way. 'Di ba? So hindi deserve ng taong bayan yan. So abang-abangan na lang natin to, parang din yun nga, gagawa natin to ng part 2. So pasensya na talaga, napuno yung phone natin So yeah, gagawa natin to ng part 2, and then I think hanggang dito na lang muna. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So kay Bryce naman pala, comment nyo sa baba kung ano yung opinion nyo sa tao na yan. 'Di ba? Comment nyo sa baba. As for me naman,
I think meron pa rin siyang kinalaman dyan na gusto ko rin na panagutan niya rin yung part niya regardless kung maliit or malaki yung tulong na iniambag niya sa kabulustugan na yan. Dapat mapanagot pa rin siya, So, I think hanggang dito na lang muna. So, Filipino IC, Boss Balita TV, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is